Sino pong excited sa mga mensahe para sa araw na to mula sa Lord? Parang malakas banda dito. Parang walang sumasagot dito. Sino po yung excited? Amen. Ayun, dapat lagi tayong excited. Alam niyo po ba, meron akong napapanood. Na-share ko na rin to kagabi sa Bible study. Salamat sa mga brother na nag-Bible study sa bahay. Kahit na wala yung mister ko at may lakad nung time na yon. Pero at the same time, salamat sa inyo kasi pagdating sa mga ganong gathering, hindi dapat nating sinasayang yon. Kasi alam nyo ba, sa China, napapanood ko talaga kung gaano pinapahirapan yung mga Christian doon. Kung paano sila mag-worship, kung paano sila magtalakayan about sa Lord. Pero lagi silang tago, lagi silang palihim kasi yung gobyerno pala sa China ay parang hindi naniniwala sa Lord natin. Kaya pasalamat pa rin tayo. Lagi nating anuhin yung mga pagkakataon na may ganito. Lagi tayong maging excited. Huwag tayong magsayang na may mga nagtuturo sa atin pagdating sa pagkilala sa ating buhay na Diyos. Kasi napakahalaga na makilala natin at malaman natin yung mga katotohanan para lahat tayo ay magsama-sama kapiling ang ating Diyos na buhay. Kaya hindi ko na po patatagalin. Ang masasabi ko lang po, church, mga kapatid, sa message sa araw na ito ng Panginoon para sa taong gagamitin ng Lord sa araw na to, wag po nating tingnan kung sino yung tatayo dito bagkus. Lagi po nating namnamin yung presence ng Lord, humingi ng tulong sa banal na Espiritu para maunawaan yung mga mensahe ng Lord na dapat nating malaman. At nawa, lalabas tayo sa pinto na yan na walang masasayang na kahit tuldok sa bawat salitang iyon. Kaya mga kapatid, buksan ang ating kaisipan, ang ating puso para sa mensahe para sa araw na ito. Mula sa Lord na ihahatid ng ating Pastora Maricel Diniega. Hindi ka alam yung bago tayong microphone eh. So yun, praise God. Excited na po ba tayo? Kaunti tayo ngayon, ano? Pero okay lang. Bawat isa sa inyo na nandito ay mahalaga sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. At natutuwa ang Diyos na nandito ka. Amen. So sabi nga, mapalad yung mga nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos, di ba? Kayo ang itinuturing na mga anak, asawa, pamilya ng ating Panginoon. Amen? So, ayun po, maraming salamat po. Kung may nanonood man po sa online video namin na to, welcome po sa gawain ng Diyos. Nawa ma-bless kayo sa mensahe ng Panginoon at kung na-bless kayo, ay ibahagi niyo yung natutunan niyo sa iba. So let us all pray muna. Let's stand up and pray and welcome the presence of God. Magsitayo po tayo at manalangin. No? So tayo po ay yumuko at pumikit. So Panginoon, kami po'y buong galang at buong kababaang loob na lumalapit sa iyo. Nais po namin, God, na maunawaan kung ano yung mensahe mo ngayon. Nais naming matuto, nais naming mabago, nais naming magamit sa kaluwalhatian mo. Kaya binubuksan namin ang aming puso at isipan na mapakinggan at matuto sa iyong mga salita sa araw na to. Maraming salamat po, God. Inaangkin namin ang panibagong buhay, ang panibagong puso't isipan na aming makakamtan sa mga pakikinig sa mga salita mo. Salamat po, O Diyos, nawa ang pagpapala mo, ang paggabay mo, at ang pagpapalakas mo ay makamtan ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Isang malakas kang palakpakan sa Panginoon para hindi tayo inaantok. Praise the Lord.
So ano po ba yung title ng ating mensahe ngayon? So ayun. So napaka-bless ko, no? Kasi napaproud ako kay Brother Jay. So umulan, umaraw, nandyan. At sobra ako na-bless ang mensahe kahapon na i-share niya. At halos parang related din yung mensaheng binigay ng Diyos sa akin sa araw na to. So ano po ba yung title ng mensahe na binigay ng Diyos? Ang title po o topic natin ngayon ay Killing the Old Version of You. Sabihin nga po natin, Killing the Old Version of You. Anong ibig sabihin nun sa Tagalog, sister? Patayin mo ang dating ikaw. Diba? So, sinasabi dito na, di ba, kahit Kristiyano na tayo, minsan napapatanong ka, gusto ko namang gawin to kay Lord, pero bakit ganito? Iba pa rin yung nagagawa ko. Gusto ko namang magbago, sundin yung kalooban ni Lord, pero laging mali yung nagagawa ko. So dito, today, gusto tayong baguhin ng Diyos. Gusto niyang matutunan nating patayin yung lumang version ng ikaw na nandyan pa rin hanggang ngayon. Amen po ba? So, ang verse po natin ay matatagpuan sa Romans chapter 7, verse 15. Romans chapter 7, verse 15. Sa English po, sabi dito, For I do not understand my own actions. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Sabi naman, sa Tagalog po, mga taga-Roma, chapter 7, verse 15, hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. So, naranasan niyo po ba itong sabihin sa inyong sarili? Tanungin yung sarili niyo. Ito po ang nagsasalita ay si Apostol Paul. So, this verse highlighting the struggle to do what you want to do and what you are actually doing. Diba? Hina-highlight ng mensahe na to kung ano yung gusto mong gawin, pero kung ano yung actual na nagagawa mo. Diba? At ang sumulat po, ang author ng Romans ay si Apostol Paul, the last apostle. Sinasabi na si Apostol Paul ay isang Jewish rabbi that belongs to the group of Pharisee. Ibig sabihin po, tagapagturo ng salita ng Diyos si Apostol Pablo, yung last apostle. Kasama siya sa mga Pariseo, no? Nabibilang siya doon. At yung kanyang guro ay si Great Gamaliel. Napakagaling na tagapagturo ng salita ng Diyos, ng Torah. Yung Torah, sinasabi yun yung law na galing kay Moises at yung mga aral na sinusunod ng mga Jews, no? Yung ipinapatupad ng mga Pariseo. So, sinasabi na, yun yung naging tagapagturo ni Apostol Paul. Kaya, ibig sabihin, ang galing ni Apostol Paul, alam niya lahat, no? Di ba yung law kay Moises, 10 lang. Sa Torah, ang pinag-aaralan nila, 100 ang sinisikap nilang sundin, no? So, ibig sabihin, ang galing-galing nito ni Pablo. Sabi, dinivote ni Pablo yung buhay niya sa pag-aaral ng Torah at ng mga kaugalian ng Israel. Siya yung nag-persecute, pumatay sa maraming Kristiyano, pero siya rin ay isa sa mga apostol na nagpamalas ng kamanghamanghang pananampalataya nung siya'y baguhin ng Diyos. So, siya po ang sumulat nito. Sabi niya, bakit ganon? Yung mga gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Pero yung mga ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. So imagine, isang magaling na tagapagturo, nagkaroon din pala ng struggle sa old self. Nakakilala na kay Lord. Pero katulad mo, meron din para siyang naging struggle na mabago ng tuluyan o masuko ng buong-buo yung buhay niya sa Panginoon. So sabi dito, nasabi mo na ba ito sa sarili mo, kapatid? Isa ka ba sa napakaraming Kristiyano na di pa din makalaya sa dating ikaw? Paano ba tuluyang patayin yung dating ikaw? So ito yung ating tatalakayin sa mensahe ng Diyos ngayon, sa araw na to. So yung purpose ng aklat,
o ng mensahe na ginawa ni Pablo ay to demonstrate the power of sin to the life of the people at to explain the deep need of God. So, itong mensahe na to, patungkol to sa pagpapaunawa sa atin kung gaano ka makapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin at kung gaano natin kailangan ang Diyos. So, sabi dito, maaaring struggle mo ngayon, kapatid, ay patayin ang kagustuhan mo na itigil na yung mga bisyo na alam mong hindi na kalooban ng Diyos. Maaaring yung battle mo sa sarili mo, yung old self na meron ka pa ngayon ay yung pagiging mainitin ng ulo o kawalan ng pagpapasensya. Maaaring yung old self na nandyan pa rin hanggang ngayon na mamayani sa'yo ay yung pusong hindi marunong magpatawad o yung puso na nababalot ng galit sa kapwa. Maaaring yung struggle mo ay yung bitawan yung maling relasyon na noon pa mo dapat binitawan. Maaaring yung struggle mo ngayon sa pagkakaroon ng dating ikaw ay yung makamundong mindset na laging nagiging hadlang na mabigay mo yung buong buo yung sarili mo sa Panginoon. Sabi dito, ano man yung struggle mo na yan, na bunga ng dating ikaw, gusto ng Diyos na mamatayan upang mabuhay yung bagong ikaw. Sabi niya, hindi mo pwedeng pagsamahin yung pananampalataya mo sa Diyos at yung kagustuhan mo sa pera. Diba? Mahihirapan ka. Hanggat makamundo ka, mahihirapan kang ibigay ang sarili mo sa Panginoon. Kaya nga today, tuturo sa atin ni Lord, paano ba natin mapapatay yung dating ikaw na yan na palaging umuusbong at nagiging hadlang na mabuhay yung panibagong ikaw. So, sabi dito, paano nga ba? Sabi nga sa nabasa ko, yung pagiging born again, instant yun pag tinanggap mo si Jesu Kristo. Pero yung paglakad na katulad ni Kristo, yun mahirap yun. Dahil it's a daily choice, it's a daily process na kailangan natin gawin at piliin. Diba? Madaling maging born again. Tanggapin mo si Kristo, born again ka na, diba? Pag nabaptize ka in spirit, nabaptize ka in water, born again ka na. Pero ang mahirap, hindi lang pagiging born again ang kailangan natin. Ang kailangan natin pamumuhay na katulad ni Kristo. At yon ay daily walk, daily choice with God. No? So paano nga ba natin mapapatay ang dating tayo? So i-apply natin yung I method. I method. Isulat natin, letter I. I method. Ano nga ba itong I method na to? So unang I, sinasabi, identifying the cause and effect of the old you. So ulit po, identifying the cause and effect of the old you. Sa Tagalog po, alamin mo kung ano yung dahilan at ano ang epekto ng dating ikaw sa buhay mo ngayon. Pangalawa, identifying the solution. Yan yung second I. At pangatlo, implementing solution in your life. Sinasabi na ang taong may karamdaman, pag di mo inaalam kung ano yung sakit mo, hindi mo rin malalaman kung ano yung tamang gamot. Diba? Sabi ko nga sa inyo lagi, sa mga preaching ko, kung ang masakit sa'yo yung puso mo at ang iinumin mo ay pangsakit sa ipin, gagaling ba yung karamdaman mo? Hindi, diba? So ngayon, aalamin natin, ano yung dahilan? Bakit lagi pa rin lumuusbong yung dating ikaw na yan na dapat wala na? Pangalawa, aalamin natin yung solusyon. Paano natin yan maiwawaksi? At pangatlo, aalamin natin kung paano natin maisasabuhay yung mga solusyon na ibinigay ng Diyos. So sabi dito, what is the cause why the old version of you still gaining control in your life? So sasagutin natin yung first I, and identifying the cause. Ano nga ba mga dahilan? Bakit patuloy pa rin umuusbong yung dating ikaw? Paano ba yan mamamatay? So yung cause, sabi dito, unang-una,
bakit nandyan pa rin yung dating ikaw na yan? Sabi, because there is no consistent quality time with God. No? Hindi pala dapat quality time lang yung binibigay mo kay Lord. Ang sabi dito, dapat consistent quality time with God. Ibig sabihin, hindi pag-trip mo lang, doon ka lang may time magdasal. Hindi pag-trip mo lang, doon ka lang may time magbasa ng Bible. Hindi pag-trip mo lang, doon ka lang magsisimba. No? Sinasabi na ang problema, kaya hindi mamatay-matay ang dating ikaw na yan na dapat wala na kasi hindi consistent yung paglapit mo sa Diyos. At tandaan nyo, pag wala kayo sa presensya ng Diyos, nandyan yung presensya ng dyablo. Diba? Bubulong yan. Tama? At yan ang dahilan kung bakit nagagamit ng dyablo yung dating ikaw. Kasi kulang yung paglagay mo sa sarili mo sa presensya ng Diyos. Ito ang tatandaan mo, kapag nasa presence ka ni God, ang gaan kahit may problema. Tama po ba? Pag nag-worship ka, kahit na may bayarin pa rin, nawawala yung di ba? Alalahanin. Kasi naibigay mo na sa Panginoon eh. Di ba? Tingnan mo, pansinin mo pag nasa simbahan ka. Di ba? Yung mga katabi mo, pag nagagalit, hoy, nasa simbahan ka, nandito ang Diyos. Di ba? Di ba? Nadidisiplina yung ikaw na laging gustong makagawa ng kasalanan. Yung nature mo na gustong makagawa ng kasalanan, pag nasa presence ka ni God, di ba? Kahit nga pag nasa presence ka ng leader na alam mong nandyan yung Panginoon, sa office namin magsasabi, yung mga kasama ko, pagka wala ako, magkukwentuhan niya, nagmumura yan. Tapos puro kalaswaan yung pinag-uusapan. Pag dumating ako, uy, tama na, nandyan na si Pastora. Nahihiya sila kasi sabi nandyan yung presence ni Lord. Diba? So totoo na nadidisiplina tayo pag nandyan tayo sa presence ni God. Diba? Na-overcome natin yung kaya naman pala eh. Kaya naman pala. So kailangan, sabi, ang problema, hindi kasi consistent yung pananalangin mo, hindi consistent yung pagdadasal mo, hindi consistent yung pagbabasa mo ng salita. Yan yung problema. Bakit hanggang ngayon, tinatanong mo sa sarili mo, gusto ko namang sumunod sa Diyos, pero laging mali yung nagagawa ko. Pangalawang rason na nagiging dahilan ay you don't fully understand the great sacrifice na ibinigay ni Jesus sa cross para sa'yo. Dahil sinasabi dito, kung talagang nauunawaan mo yung sakripisyong ginawa ng Diyos para sa'yo, panlalabanan mo yung old self na yan. Masasabi mo sa sarili mo na namatay na si Kristo para sa akin. Kailangan yung buhay na to, ipamuhay ko para sa Kanya. Amen? So, dito sabi sa Galatians 2:20, my old self has been crucified with Christ. Napako na yung dating ako sa krus. Kaya nga sabi, ipaalala mo sa sarili mo. Ang problema, kaya nabubuhay pa yung dating ikaw kasi nakakalimutan mo na hindi na ikaw ang nabubuhay ngayon. Nakakalimutan mo, ay, si Kristo na nga pala yung nabubuhay sa akin. Hindi na nga pala pwede yung inom pa rin ako ng inom. Hindi na nga pala pwede na mainitin pa rin yung ulo ko. Hindi na pala pwede na puro paninira sa kapwa ko yung sinasabi ng bibig ko. Napakaganda ng topic nung shinare ni Brother Jay kahapon. Sabi, how to walk with Christ, how to be like Jesus. Sabi niya doon, una, imitate God's feet. Tularan mo yung lakad ni Jesus, yung paa ni Jesus. Saan ba siya nagpupunta nung nabubuhay siya? Sabi doon, pumupunta siya sa iba't ibang lugar para ikalat yung salita ng Diyos. Pero ikaw kapatid, sabi doon, saan ka ba nagpupunta? Saan mo dinadala ang iyong mga paa? Dinadala mo ba yan sa mga lugar na pwedeng mag-glorify si God? O baka naman sa mga pasyalan lang at ikaw yung nag-glorify? Diba? Sabi doon, to be like Jesus is to imitate His mouth. Gamitin mo yung bibig mo kung paano ginamit ni Jesus yung bibig niya. Ano ba? Paano niya ginamit yung bibig niya? Siya'y nagdala, yung mga salita niya, nagdala ng kagalingan, nagdala ng salvation, nagdala ng pag-asa sa buhay ng maraming tao. Pero yung bibig ba natin,
Tanungin mo nga yung sarili mo, ano ba yung lumalabas sa bibig na yan? Yan ba ay nagdadala ng pag-asa sa mga taong nasa paligid mo? Yang bibig ba yan, ginagamit mo ba para may taong makakilala sa Diyos? Yang bibig na yan, ginagamit mo ba para palakasin yung mga taong nasa paligid mo? O baka naman walang o ibang lumalabas sa bibig na yan, kundi puro reklamo, puro galit, puro paninira sa kapwa. Hindi ganon yung pagiging Kristiyano. So, lastly, imitate God's heart. No? Kung gusto nating maging katulad daw ni Kristo, yung puso niya para sa mga tao na makasalanan, ganun din dapat yung maging puso natin. Minsan kapag nagagalit tayo sa isang tao, minsan ang gusto mo, lamunin ka na sana ng lupa. Di ba? Minsan ang gusto mo, may impyerno ka na talaga. Gusto mo na lang layuan sila, no? Pero sabi, kung gusto mo maging katulad ni Kristo, yung puso niya para sa mga lost at naliligaw ng landas, ganun din dapat yung nagiging puso mo. Di ba? So, napakagandang mensahe. So, na-share ko lang kasi na-bless ako. So, sabi dito, kung nauunawaan mo kung ano yung sakripisyong ginawa ng Diyos, hindi mo hahayaan yung dating ikaw na maging in control pa rin sa buhay mo na yan. Amen? Number 4, the reason bakit nag-i-exist pa rin yung dating ikaw is you still place yourself in the company of unbelievers and wrong people. Kaya hindi ka makapagbago-bago, hindi makapamuhay yung bagong ikaw kasi yung mga sinasamahan mong tao, yung paring mga dating tao na nagdadala sa'yo sa kasalanan. Di ba? Sabi, nahihirapan ka na makapamuhay sa buhay na gusto ni God kasi yung mga sinasamahan mo, yung pa rin mga tao na nagdadala sa'yo sa kasalanan. Sabi nga, kung sino sinasamahan mo, yun din yung nagiging ikaw. Sabi nga sa usapan namin kahapon, kung lasinggero yung sinasamahan mo, nagiging lasinggero ka din kahit di ka umiinom. Bakit? Makikisama ka eh. At later on, hindi ka na lang makikisama. Babalik ka na naman sa ganong pamumuhay. Tama? Kung ang sinasamahan mo, mga chismosang tao na puro negative yung lumalabas sa bibig, hindi mo maiiwasan na ikaw din maging negative. Di ba? Ako, minsan, tahimik lang ako pag may ganun. Hindi ako nakikipagsalitaan din. Kasi ako, guilty rin ako eh. Dahil dati, kahit naman nung Kristiyano na ako, di ko maiwasan pumuna ng maling nakikita ko. At sabihin yun sa iba. Pero alam niyo kung may napupuna pala kayo, natutunan ko na dapat sinasabi niyo yun sa Diyos, hindi sa ibang tao. Dahil maaari yung pinupuna niyo na sinasabi niyo sa iba, Kristiyano eh. At hindi natutuwa ang Diyos na sinasabi niyo sa iba ang mali ng iba. Bakit? Kasi mahal din sila ng Diyos. Nagkakasala tayo. Kaya nga, kung magsusumbong kayo sa Diyos, Lord, ano ba tong tao na to, Lord? Bakit ba ganito yung ugali niya, Panginoon? Ipakain mo na nga siya sa buitre. Joke lang. No? Baguhin mo yung tao na to, Lord. Huwag mong hayaang maging ganito siya. Maniwala kayo, makikita nyo kikilos ang Diyos kung pinananalangin nyo yung tao na yun. Sabi nga, hindi mo kailangang isumbong sa iba eh. Kasi wala namang magagawa yung iba. Mabubuyo mo pa silang makapagsalita rin ng di maganda. Ang dapat sabihin mo sa Diyos para baguhin yung tao na yun ng Panginoon. Diba? Kaya nga, be wise to choose the people na sasamahan mo. Pansinin mo, kapag yung mga kasama mo, laging si Lord yung bukang bibig, ikaw din, minsan napapagaya ka eh. Nagiging bukang bibig mo na rin si Lord. Kasi yun yung palaging pinag-uusapan eh. Pansinin mo pag positive yung mga taong kasama mo, nawawala yung negativity ng utak mo. Na-a-adapt mo rin kung ano yung meron sila. Kaya nga, be very careful. Hindi lahat ng kasama mo, yan yung gusto ng Diyos makasama mo. Diba? Tandaan mo, alagaan mo yung soul mo. Piliin mo yung mga taong sasamahan mo. Kung alam mo naman na mapapariwara ka lang, huwag mo nang samahan yung mga tao na yan. Hindi mo naman sinasabi ni Lord na talikuran mo sila. Ang sinasabi ni Lord, ingatan mo yung sarili mo sa impartation na pwede mong makuha sa mga taong yun. Tama? Pag tinanggal na ng Diyos sa buhay mo yung tao, kahit ipilit mo pang
balik-balikan sila, wala na. Dahil may mga taong for a season lang dinala ng Diyos sa buhay mo. Pansinin mo yan. Merong mga maling relasyon, tatanggalin yung tao sa buhay mo kasi hindi maganda yung dulot niya. Ikaw naman, iyak-iyak, "Oh Lord, bakit? Hindi ba pwedeng ano?" Pero hindi mo nare-realize, it's God's protection. Kasi yung tao na yun ang magiging cause na napapalayo ka sa Panginoon. Diba? Later on mo na lang mauunawaan. Diba? Kasi pinoprotektahan, pero i-preserve ka ng Diyos para sa tamang tao. Diba? Sa mga single dyan, yung single na inip na at juwang-juwa na, God is preserving you. Maaari siya sabi mo, ang tagal naman, Lord. Hanggang kailan mo ba ako ipe-preserve? Pero God is preserving you to the right person na totoong magmamahal sa'yo. Ito ang natutunan ko. Yung tamang tao, hindi mo kailangang pilitin na pahalagahan ka. Yung tamang tao, hindi mo kailangang piliting mahalin ka. Dahil yung tamang tao, mahal ka na niya, wala ka pang kayang gawin. Dahil hinubog na siya ng Panginoon. Amen po ba? Sa mga ano dyan, di ba? Kaya nga sa mga singles dyan, huwag kayong mag-compromise sa kung sino lang yun nandyan. Hintayin nyo yung tamang tao dahil pag maling tao yan, sa umpisa lang yan kayo mamahalin. At later on, mararamdaman mo na di ka na mahalaga sa kanya. Tapos ikaw na lang yung nag-e-effort sa inyong pagsasama. Tapos imbis na mas palapit ka sa Diyos dahil sa tao na yon, kinu-question mo patuloy ang Diyos, bakit ganitong tao yung binigay mo sa akin, Lord? Pero alam mo, pag tamang tao, habang kausap mo yung tao na yon, nararamdaman mo, ang sarap pala, Lord, kapag katamang tao, no? Kasi nakikita mo yung future kasama yung tao na yon. Dahil siya, habang pinaparamdam niya yung pagmamahal niya sa'yo, nararamdaman mo na mahal ka talaga ni Lord. Amen? Ganong pagmamahal yung hanapin natin, mga kabataan. Sa mga kananayan, di ba? Tamang tao, yan ay yung tamang tao yung asawa nyo. Huwag na kayong maghanap ng iba. Stock up na kayo dyan. Paano na lang magbabago yung mga differences? Huwag yung iisipin perpekto ang mga asawa ninyo. Di ba? Lagi niyong iisipin, katulad ninyo, may mga kahinaan yan. At sabi ko nga, habang may kausap ako na sabi ko, ganun pala si Lord mag-match, no? Akala ko, kapag nag-match si God, parehas kayo ng lakas, parehas kayo ng mga gusto, parehas kayo ng na-enjoy, pero ang totoo pala, opposite mo yung ibibigay sa'yo ni Lord. Kasi kung saan ka mahina, ang ibibigay sa'yo, malakas yung tao na yun, dun sa kahinaan mo na yun. Dahil siya yung magpapalakas sa'yo. Kung saan naman mahina yung tao na yun, dun ka naman malakas kasi dun mo naman siya palalakasin. Di ba? Ganun pala. So sa inyong mag-asawa, sa mga kahinaan ng asawa nyo, dun naman kayo malakas, dun nyo sila palakasin. Mahina yung loob ng asawa, yung mister, kayo dapat nagpapalakas sa asawa ninyo. Hindi pwede na porkit mag-asawa na, hindi nyo man lang tinatanong asawa nyo, okay ka lang ba, misis? May problema ba? Pag-usapan natin. Bakit mainit ang ulo? Hindi yung mainit na nga yung ulo ng asawa, sasabayan mo pa. Ikaw din, mas beast mode ka pa. O so anong nangyari? Yung mga babae, madalas yan, pag mainit ang ulo, nagpapalambing lang yan. Di ba? Gusto lang ng lambing. Kaya mister, pag mainit ang ulo ni Mrs., kiss and hug mo lang yan. Di ba? Para hindi na kispirin and yakapsul, totoo yan. Di ba? So, yan, piliin ninyo yung tamang tao na sasamahan ninyo. Sabi niya, choose the strong support system. Yan. Kasi kapag strong yung support system ninyo, magiging strong din kayo. Diba? So, pag Kristiyano na, piliin na natin yung kasama natin. At sa mga kabataang naghahanap ng makakasama, piliin talaga ninyo yung tamang tao, no? Pag-pray talaga kay Lord. So, ano yung effect? Ano yung effect and impact ng mga dahilan bakit nag-e-exist pa rin yung dating tayo? Sabi, yung cause, yung impact nun sa atin ay we experience God discipline. So kapag ka namamayani pa rin yang mga dating ikaw na yan, kasi nga kulang yung hindi consistent yung quality time mo kay God, sa church,
lulubog lilitaw ka lang. Sa mga gawain, lulubog lilitaw ka lang. Sa prayer, kung kailan ka lang okay. Sabi dito, didisiplinahin ka ng Diyos. Kaya nga may mga iba nagkakasakit, isang linggo di makaalis. Bakit? Kasi gusto ipaalala ni Lord, yung time mo, hindi palaging para sa trabaho. Kaya minsan magkakasakit ka para magsimba ka eh. Kaya minsan magkakasakit ka para manalangin ka sa Diyos eh. 'Di ba? Kaya minsan hindi niya ibibigay yung hinihingi mo kasi gusto niya lumapit ka kasi nakakalimot ka na. So may disiplina ang Diyos. Pangalawa, it delays your calling. Pansinin mo, may sinasabi na si Lord sa'yo eh, anak, gagamitin kita para mangaral. Pero dahil nga hindi consistent yung paglapit mo kay Lord, mali yung taong sinasamahan mo, lagi mo sinasabi, di pa ako ready. Diba? Medyo kasi may gala kami ng hindi ko pwedeng tanggihan yung mga kaibigan ko, pamilya ko eh. Diba? Kaya nade-delay yung calling mo kay God. At kapag nade-delay yung calling mo, hindi mo makikita yung blessing dun sa calling na yun. Kaya palakpakan nga natin yung ginagampanan yung calling sa kabila ng daming reasons na pwedeng humadlang, di ba? Lastly, kapag itong mga cause na to nandyan, hindi mo sinusupil, binablock niya yung blessing. Dapat nararanasan mo na yung blessing ni Lord eh, dahil namumuhay ka na bilang katulad ni Kristo. Dahil nga nandyan pa rin yung dating ikaw, hindi mo maranasan yung mga pagpapala na dapat ibibigay ng Diyos. Bakit? Magagalitin ka pa rin. Di ba, alam niyo ba sa bahay, pag laging may violence, laging may nagsisigawan, mailap ang blessing. Dahil kapag may violence sa bahay, yung presence ni Satan nandun. At kapag nandun yung presence ni Satan, wala yung presence ng Diyos. Pansinin ninyo, pag nag-aaway-away yung pamilya palagi, ang bigat-bigat ng bahay, nandun si Satanas eh. Pero kapag mahinahon, nagmamahalan, nag-uunawaan, nag-worship kayo sa inyong tahanan, lalo na sa mga panahong wala kayong makain at may matinding problema, nandun yung presensya ng Diyos. Kahit walang pagkain, ang gaan, ang saya. Di ba? Nandun yung blessing eh. Yung blessing, di naman palaging provision eh. Susunod yung provision. Pero alam mo yung pinakamasarap na blessing? Yung nawala yung kabigatan kasi naramdaman mo yung presensya ng Diyos. Amen? Amen. So, tanggalin natin yung mga dahilan na to. 'Di ba? Alam mo na kung ano yung sakit mo, dapat alamin naman natin ngayon kung ano yung gamot. Ano nga ba yung gamot? So, sabi dito, what is the solution? Una, be consistent in your quality time with God. Hindi pwede sa isang araw wala kang prayer time. Pagising mo pa lang, nagdadasal ka na dapat. Lord, alam ko kikilos na naman yung kaaway para sirain yung araw ko, ipahamak ako, hadlangan yung blessing ko. Huwag mong hayaang mangyari yun. Huwag mong hayaan na maging magagalitin ako. Huwag mong hayaang mahulog ako sa patibong ng dyablo. Pansinin niyo pag nag-pray kayo, muna, at nagbasa ng Word of God, nag-worship, ang gaan ng bawat araw. Ang dami mong natatapos. Magugulat ka na lang, parang ang dami kong nagawa sa araw na to Parang ang gaan-gaan na. Kahit may ginagamit si Satan na galitin ka, pero ikaw wala, masaya ka. Kasi naano mo na kaagad yung heart mo kay God eh. Kaya nga yung Word of God, yung devotion, lagi namin sinasabi yung devotion, kahit maiksi lang. Nakikita niyo po ba si Ray? Si Ray po malayo, no? Napapanood niyo siya sa di ba? So, kahit sa iba sa inyo, nanghihingi rin ako sa inyo ng mga devotion niyo, di ba? So, sinasabihan ko siya mag-devotion ka, hindi ka na nakakapagsimba. Pero hindi yun hadlang na hindi ka makapag-devotion. Tapos yung devotion mo, i-share mo para may mabless din yung iba. So, kahit army siya at marami siyang ginagawa, nagagawa niya. Kayo kaya? Siguradong kaya nyo. Siya nga, busy maghapon. Lagi silang umaakyat ng bundok. No? Magsisend siya ng video, yung mga bundok na inaakyat, ang tataas, walang tubig, walang pagkain. Pwede lang silang uminom at kumain pag uwi na. Tapos ang mga dala nilang backpack, sobrang bigat. Pero pag uwi, kahit pagod siya, sabi ko, mag-send ka ng ito yung verse. Basahin mo sa Bible mo, tapos gumawa ka ng video. Kahit pagod po yun, magsisend yun ng video later on. Kung nagagawa niya sa kabila ng kabisihan niya, wala tayong dahilan na hindi natin yun magawa. No?
one day na pagbubukas ng Bible, kahit na maiksi lang, marami ka nang matututunan. Amen? So, kahit maiksi lang, malaking impact dahil may power ang Word of God. So, be consistent in your prayer life, in your worship, in reading the Word of God, in attending church. Huwag po tayong a-attend lang ng church kapag ka-good mood tayo. Tapos, pag may problema, may karamdaman, galit, may problema sa pamilya, hindi ka makita sa church. Kung sa church pa lang, hindi mo na ma-maintain yung pagdalo mo, paano pa yung relasyon mo sa Diyos? Kapatid, yung kaaway araw-araw nandyan. Yung pagsisimba, Sunday na lang yan. Di ba? Kung hindi ka pa magsisimba, paano yung spiritual mo? Pero ito, bilib ako dito kay Brother Gary. Hindi man niya nakakapagsimba, nagpapaalam yan. Sister, wala ako ngayon may trabaho ako. Pero nanonood naman ako ng mga ninyo sa online. Di ba? Nagpipray pa rin naman po ako dito. So di ba, may time talaga na hindi tayo makakasimba. At nauunawaan yun ng Diyos. Depende yan sa pag-uusap nyo ng Diyos Pero hindi ibig sabihin, hindi ka nakakasimba, hindi ka na pwedeng magbasa at makinig ng salita ng Diyos. Amen? Dahil ikaw kailangan talaga, alam mo sa sarili mo, may mga kahinaan ka na dapat patayin. Hindi dapat sa'yo mawala yung paglapit sa Panginoon. Diba? Hindi ka lang naman sa church makakapakinig ng Word of God. May online. Diba? May online worship, may online Word of God. Pwede mo yun gawin. So, pangalawa na solusyon is avoid wrong companion of people. Iwasan mo na. Alam mo, dinadala ka sa mali, iwasan mo na. Bakit? Yung kaluluwa mo, tandaan mo, naligtas na yan Gusto mo ba mapahamak pa yan ulit? Tandaan mo, hanggat namamayani yung dating ikaw, mahina ka pa. At kapag hindi mo iningatan yung kaluluwa mo, pwede pa yung mabuyo ulit na magkasala. May mga backslider, di ba? Ano po ba yung backslider? Nakakilala na pero bumalik sa dating pamumuhay. At sabi ka, awa-awa dahil mahirap na sa kanilang makabalik sa Diyos. Kaya huwag mong hintayin mag-backslide ka. Dahil pagka nag-backslide ka, mahihirapan ka nang bumalik sa Diyos. Kaya nga mag-ingat ka sa mga taong sasamahan mo. Pangatlo, surrender yourself daily. Dahil nga alam mong may mga kahinaan ka pa, araw-araw dapat nagsusurrender ka kay God. Lord, nagiging impatient na naman ako, God. Tulungan mo ako na mapagtagumpayan tong pagiging impatient ko. Diba? Lord, eto na naman. Nagagalit na naman ako. Alam ko, di mo kalooban to, Lord. Sinusuko ko to, ayoko nito dahil ayaw mo nito. So every day, nagsusurrender ka kay God. Humihingi ka ng tawad kasi every day, nagkakasala ka. Pero sinasabi ng Diyos, kung humihingi ka ng tawad sa pagkakasala mo, hindi mo na inuulit yung mga pagkakasala mo. Kasi alam ng Diyos yung kapag makakapaghingi naman ako ng sorry, kaya okay lang, ulitin ko, tapos hihingi na lang ako ng tawad. Tandaan mo, sinisiyasat ng Diyos ang puso ng tao. Alam niya pag totoong nagsisisi ka. At pag nakita niya hindi ka nagsisisi, papaluin ka niya. At sabi niya, napakasakit ng palo ng Diyos. Siguro naman lahat kayo naranasan nyo ng mapalo ng Diyos. Diba? Kapag nagiging makamundo ka ulit, alam niyo, minsan, ang babae mahina sa damdamin. Kahit ako, aminado ako, minsan mahina ako sa damdamin. Minsan nadadala ako ng damdamin ko. Pero napakabuti ng Diyos kasi yun. So, alam niya kung saan ka mahina. At pinoprotektahan ka niya sa mga kahinaan na yun. Siya yung tatama sa'yo, nawawala ka na naman sa na nagiging in control na naman yung damdamin mo. So may mga kurot-kurot siyang sa'yo para maalala mo, hindi na nga pala pwede yung ganito. Hindi na nga pala pwede ito. Kung kurot-kurot lang, di ba? Paano kapag talagang nagpapatangay ka na sa damdamin mo? Hindi na kurot-kurot yun. Paano kung nagkakasala ka na? Palo na yun. Di ba? Masakit, paluin ni Lord. Sabi nga, ang tao, pwede yan. Talagang masusundan ka ng Diyos kahit nasaan ka. So, number 4,
remind yourself who you are now in Christ. Alam mo, pag umuusbong yung dating ikaw, nagagalit ka na naman, nakakagawa ka na naman ng kailangan daw, i-remind mo sa sarili mo, hoy, hindi na ikaw yung dating ikaw. Patay ka na. Ako na ngayon ay ako sa mata ng Diyos. Hindi na ako magagalitin, hindi na ako nai-stress agad pag walang pera, hindi ko na inuuna yung trabaho kesa kay Lord. So, alam niyo ba, palakpakan niya natin yung mga katatayan natin, no? Siyempre, ganoon din naman mga kabataan, no? Si Brother Chow, no? At yung mga katatayan, once na nandyan si Brother Jay, gawain nila, stop talaga kung ano man yung ginagawa nila, uunahin nila kung ano yung para kay Lord. Di ba? Ganun tayo dapat. Dahil Kristiyano ka na, dapat una na si Lord sa buhay mo. I-remind mo sa ay hindi na pala ako Kahit sa desisyon, Lord, gagawin ko ba to? Tapos naisip mo, sige, gusto ko to Magpapasaya to sa akin, tsaka ito na yung iniintay ko. Pero dapat tatanungin mo, ito ba yung gusto ni Lord? At kahit na ayaw mo yung gusto ni Lord, susundin mo dapat kung ano yung gusto ni Lord. Dahil later on, makikita mo yun pa rin yung the best. Kahit nasasaktan ka man na i-let go yung bagay na alam mong di kalooban ng Diyos, pasasayahin ka later on ni God. Kasi ipapakita niya sa'yo na dahil sumunod ka, may magandang nilaan ng Diyos. Diba? May magandang nilaan ang Diyos. So, hindi gagaling ang sakit if hindi tayo willing uminom ng gamot at hindi tayo willing na undergo sa process. Sino dito yung mga taong pakiramdam mo may sakit ka pero ayaw magpa-check up? At ayaw din uminom ng gamot. Kaya tuloy imbis gumaling ka agad, hindi gumagaling. At ayoko pong magkaroon tayo ng mindset na porket Christian ka, hindi mo kailangan ng gamot, ha? May mga Kristiyanong ganun, hindi sister, sapat na yung faith ko para gumaling ako. Ito po ang tatandaan ninyo. Ang mga gamot, galing din yan sa knowledge na ibinigay ng Diyos sa mga doktor. Kasi kung faith lang, hindi na kailangan ng doktor. Pero hindi ka bawasan ng pananampalataya na umiinom ka ng gamot. Dahil sabi nga, ingatan mo yung katawan na yan. So kung may sakit, dapat inuman mo yan ng gamot. Diba? Huwag mong isipin, baka parang na yung faith ko. Hindi ka bawasan, hindi kasalanan na umiinom ka ng gamot, lalo na pag kailangan mo. Diba? So, ganun din sa ating mga dating tayo. Kapag ngayong alam mo na yung dahilan, kailangan inumin mo yung kailangang gamot para mapagtagumpayan mo yung dating ikaw na yan na patuloy na nagiging in control pa rin hanggang ngayon. So, malapit na po tayo matapos. So, sabi dito, no, para tong yung pagsupil ng ating laman at pagpatay ng dating tayo, para yung minsan, pag hindi mo sinulusyonan, para kang nagplano na mag-diet. Yung magpapapayat ka, kakain ka ng konti at ng mga healthy food, pero later on, nag-e-end up ka, nakainin yung mga junk foods, soft drinks. So later on, hindi mo na nakukuha yung gusto mong resulta na pagpayat, napapahama ka pa kasi yung mga kinakain mo ay hindi nararapat. Ganon din sa pananampalataya. Gusto mong gawin to para sa Diyos, pero kung opposite yung ginagawa mo, hindi ka talaga lalalim sa Panginoon. Kaya nga mapapansin ninyo, ang tagal ng Kristiyano, pero parang walang pagbabago sa buhay nila. Bakit? Kasi napunta lang sa salita, pero wala sa gawa. So dapat gawin ninyo, ipamuhay ninyo ang salita ng Diyos. Nandun yung pagpapala. Huwag yung nabasa ninyo, narinig ninyo, lumabas sa tenga, walang pagpapala dun. Pagpapalo meron. Diba? Pero kung gusto mong pagpalain ka ni Lord, gawin mo kung ano yung narinig mo. I-practice mo kung ano yung natututunan mo. Napakahirap mong maakay yung mga tao sa paligid mo kung kahit ikaw nakikita nila sa Facebook mo, nagmumura ka pa. Sa Facebook mo, nagpo-post ka, umiinom ka pa. Nakalimutan mo, Kristiyano ka. Nagsisimba ka na. Baptize ka na. Tapos yung mga post mo, mga mura, mga makamundo. Paano mo maaakay yung mga tao sa paligid mo? Ay, di ba nagsisimba to? Di ba sisimba to?
Bakit ganun yung mga post nito? Maging maingat tayo kahit sa mga post natin. Merong mga matang nakatingin sa atin. Di ba? Yung mga post natin, ingatan. Yung mga salita natin, ingatan. Yung pamumuhay natin, ingatan. Dahil hindi mo maaakay ang pamilya mo, mga kaibigan mo, kung nakikita nila ganun ka pa din. Di ba? Gusto mo ba ikaw lang yung ligtas? Pag namatay sila sa kasalanan nila, nandun ka sa heaven, nakikita mo, nasusunog sila. Anong sasabihin nila sa'yo? Makasarili ka. Alam mo naman pala na papunta kami sa kapahamakan. Bakit hindi mo kami tinulungan? Bakit hindi mo binahagi yung salita ng Diyos sa amin? Okay ba sa'yo yun? Nandun ka sa heaven, yung anak mo nasusunog, yung kapatid mo nasusunog, yung magulang mo nasusunog, ikaw lang yung ligtas. Ganun ba ang Kristiyano? Kaya mong maatim na ikaw okay ka na, pero yung pamilya mo hindi. So gawin natin, no? Na maipamuhay ang salita ng Diyos. Implement. Paano? Little by little. No? Unti-unti. Hindi naman kailangan ang buti-buti mo na. Hindi. Paunti-unti, supilin mo yung dating ikaw. 'Di ba? Sabi nga ni Pablo, 'di ba? Dinidisiplina ko ang aking sarili. 'Di ba? Upang pag nangaral ako, hindi ako ma-disqualify sa pinapangaral ko. Mahirap nga namang mangaral kung ikaw sa sarili mo, hindi mo na a-apply yun. 'Di ba? Magiging katisuran yun. At lahat tayo guilty doon. Ako, ikaw, tayong lahat. Marami pa tayong hindi totoong nasusuko sa Diyos. Kaya patayin natin yung mga bagay na yan. Magtulungan tayong patayin yung mga bagay na yan. At sabi dito, iiwan ko na lang yung salita, yung verse sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. This means anyone who belongs to Christ has become a new person. The old self is gone, new self has begun. So yung dating ikaw, wala na. Sabihin nga natin, wala na ang dating ako. Ngayon, ang namumuhay na ay si Kristo. Ang namumuhay na ay si Kristo. Amen. Praise the Lord. So, sabi dito, remember, once you was in darkness, but now you are in the light. Stay in the light. Yan ang gusto ng Diyos. Dati nasa kadiliman ka. Pero ngayon, nasa liwanag ka na. Huwag ka nang bumalik sa dilim. Hindi ka na para doon, sabi ng Diyos. Friends, we have unseen enemy, the devil. Unawain ninyo, may kaaway tayo. Kapag tinitingnan ka ba ng kaaway, ano yung nakikita niya? Sige nga, tanungin nga natin ang ating sarili. Pag tinitingnan ka ba ni Satan, ano yung nakikita niya? Ang nakikita niya ba, isang Kristiyanong nag-aalab para sa Panginoon? O isang Kristiyanong nanlalamig sa Panginoon? Kapag tinitingnan ka ba ni Satan, ang nakikita niya, isang anak ng Diyos na tapat sa Panginoon? O isang anak ng Diyos na hahati pa rin yung pananampalataya at pag-ibig between sa mundo at sa Panginoon. Kapag tinitingnan ka ba ni Satan ngayon, masasabi niya ba, hindi ko pwede basta paglaruan to dahil sa Panginoon to? O kapag tinitingnan ka niya, baka ang nakikita niya, aking pa rin to. Examinin natin ang ating sarili. Yan ba, kapag tinitingnan ka ba ng Diyos, malulugod ba siya sa buhay mo? Kapag pinagmamasdan ng Diyos yung buhay mo, makikita ba niya na itong anak ko na to, totoong mahal ako nito? Yun kasi yung mahalaga na ngayon eh. Yung maipakita natin sa ating Panginoon na totoo sa puso natin, sa buhay natin, yung pagmamahal natin para sa Kanya. At alam mo, sinasabi, hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mong gawin sa Panginoon na hindi dahil sa kulang yung pagmamahal mo sa Kanya. Hindi daw yun ang problema. Hindi ka makapagbago ng buhay mo kasi ang totoo, hindi mo nauunawaan talaga kung gaano ka kamahal ng Diyos. Kasi kung nauunawaan mo na talaga kung gaano ka kamahal ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo siya mamahalin ng sobra. Lagi kong iniisip,
sa mga pagkakataong kailangan kong mamili kung yung magpapasaya sa akin at yung gusto ko versus sa magpapasaya sa Diyos at sa gusto niya, binibitawan ko yung magpapasaya sa akin. Kahit masakit. Bakit? Kasi mas mahalaga sa akin na sundin yung gusto ng totoong nagmahal sa akin mula umpisa. Yung Diyos na kahit kailan, hindi ako tinalikuran. Yung pagmamahal ng tao, minsan may requirements eh. Yung taong mahal mo, minsan nandyan. Minsan wala. Minsan mahal ka lang pag nabibigay mo yung gusto nila. Pero hindi ka na nila mahal pag wala na silang mapala sa'yo. No? Ang hirap makakuha ng totoong pagmamahal mula sa tao. Minsan kahit nga asawa mo na, hindi mo pa makuha yung pagmamahal na gusto mo, tama? Pero napakabuti ng Diyos. Napakapalad mo kasi may Diyos na nagmamahal sa'yo. No? Na kahit na patakbo-takbo ka pabalik sa kasalanan, hindi ka niya sinusukuan. Kahit na ang dami nating pagkukulang, hindi niya tayo tinatalikuran. Kaya kapatid, sana sa puso mo, maiisip mo na may Diyos na nagmamahal sa'yo. At umaasa siya na mamumuhay kang may pananampalataya hanggang sa wakas. Natatalikuran mo na yung mga kahinaan na yan para mabuhay yung Diyos sa buhay mo. Tayo'y tumayo at manalangin at kausapin natin ang Panginoon. Ngayon nakikinig ang Diyos, naunawaan ng Diyos na lahat tayo meron pa rin mga kahinaan. Lahat tayo kung minsan natatalo pa rin ng mga pansarili nating kagustuhan. At alam ko marami sa inyo nagigilty na maisip na marami kang gustong gawin sa Diyos pero laging opposite yung nagagawa mo. Na laging kulang. Kulang yung pagsuko mo. Kulang yung paglapit mo. Kulang yung pananampalataya mo. Pero hindi pa huli ang lahat. Dahil hanggang ngayon, hindi ka pa sinusukuan ng Diyos. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ang Panginoon. Gusto niyang sabihin sa'yo na hindi na bago yung pag-ibig niya dahil sa mga pagkukulang mo. Dahil sa iyong mga kahinaan, ang Diyos ang siyang mong kalakasan. Ilapit mo yung mga kahinaan na yan sa Panginoon. Isuko mo yan sa Kanya dahil kaya Kanyang tulungan, kaya Kanyang baguhin. Maaaring nalulungkot ka ngayon dahil di mo talaga maranasan yung tunay na saya na gusto mong maranasan. Sabi ng Diyos, sa akin mo yun matatagpuan, anak. Hahanapin mo sa kaibigan, hahanapin mo sa kalayawan, hahanapin mo sa mga maling tao, pero hindi mo yun doon matatagpuan. Dahil yung tunay na saya, sa akin mo lang matatagpuan. At anak, sa akin kumpleto ka na. Hindi totoong kulang ka pa. Dahil sa akin, buo ka na. Pinatawad ka na. Malinis ka na. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Akala mo lang yun. Yun lang yung sinasabi ng dyablo sa isip mo. Pero ang sinasabi sa'yo ng Diyos, binago na kita. Nilinis na kita. Pinatawad na kita. Anak na kita. Ipamuhay mo yung bagong buhay na yan na napaparangalan ng Diyos dahil malinis ka na. Pinatawad ka na ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa araw na to. Nawa, sa paglabas namin sa church na ito, Lord, dala-dala namin yung kagalakan na kahit man kami may mga kahinaan pa, o nababalot pa ng mga makamundong kagustuhan. Lahat ng ito'y mamamatay, Lord, sapagkat kami ay hindi na yung dating kami, kundi yung panibagong tao na binigyan mo na ng panibagong puso, ng panibagong buhay. Tanggalin mo sa amin ang mga makamundong pagnanasa, ang mga makamundong kaisipan, ang mga nagagawa namin hindi na galing sa'yo.
Patuloy mo kaming baguhin araw-araw, Lord. Dahil sabi nga, Panginoon, sa napag-usapan namin kahapon, ang isang Kristiyano dapat pabago ng pabago, hindi pabulok ng pabulok. Hindi pasira ng pasira ang buhay, kundi paayos ng paayos ng paayos. Ayusin mo kami, Lord, sa lahat ng sira sa amin. Baguhin mo kami sa lahat ng kahinaan namin. Salamat, dahil kahit hindi namin kaya, kaya mo, Panginoon. Kaya mo, Panginoon. Sa iyo ang papuri, Ama. Sa iyo ang pasasalamat. In the mighty name of Jesus, amen and amen.